Minsan ang pinakamalakas na paraan para mapansin ka ng babaeng gusto mo ay ang tumahimik. Ang pinakamasakit na ginawa mo sa babaeng mahal mo ay ang ibigay lahat ng atensyon mo kahit hindi ka man lang niya hinahanap. Pamilyar ba sa'yo yan, kaibigan? Kung ikaw ang tipo ng lalaking laging nagche-check ng phone, umaasa sa scene na mababago pa, naghahabol ng oras sa taong walang oras para sa'yo, ito ang video na dapat mong panoorin hanggang dulo. Kasi ngayong gabi, hindi ako magtuturo sa'yo kung paano mo siya mapapabalik. Ituturo ko sa'yo kung paano ka magiging lalaking kusang hahanapin. Hindi dahil ginawa mo ang lahat, kundi dahil natutunan mong huminto. Ito ang aral ng mga Stoics, mula kay Marcus Aurelius Epictetus hanggang kay Seneca. At kung handa kang makinig, baka ito na ang turning point ng pagkalalaki mo. Umpisahan natin sa totoo. Marami sa mga lalaki ngayon, kasama na siguro ikaw, ay naniniwala na kapag mas pinakita mo ang pagmamahal mo, mas mamahalin ka rin pabalik. Akala mo, kapag ginawa mo ang lahat, laging nandyan, laging available, laging nagpapakita ng sulat damdamin, mararamdaman niya rin ang halaga mo. Pero alam mo ba kung ano ang nangyayari? Kabaligtaran. Habang lumalapit ka, lalo siyang lumalayo. Habang lalo kang nag-i-effort, lalo siyang nawawala ng interes. Habang lalo mong binibigay ang oras mo, lalo niyang inaaksaya ang sayo. Anong nangyari? Bakit ganito? Tingnan natin ang senaryo na ito. May isang lalaki. Simple lang ang pangarap. Mapasayo ang babaeng matagal niyang gusto. Kaya ginawa niya lahat ng akala niyang tama. Ginigising ng good morning araw-araw. Tinatanong ng kumain ka na ba? Kahit ilang beses sa isang araw. Nagbibigay ng regalo kahit walang okasyon. Nagpupunta sa bahay nila para lang makita. Kahit pagod na pagod galing trabaho, pinipilit pa ring makipag-chat hanggang madaling araw. Akala niya, yun ang pagmamahal. Akala niya, yun ang tapang. Pero isang araw biglang nagbago ang hangin. Ang dating mabilis sumagot naging mabagal. Ang dating masaya makipag-usap naging tamad. Ang dating may oras naging busy lagi. At ang masaklap, nag-post siya sa social media. Masayang masaya kasama ang barkada, kasama ang ibang lalaki. Nagbibike, namamasyal, nagtatravel. Para bang walang nawawala sa buhay niya. Samantalang ikaw, naiwan. Nakatunga nga sa phone, umaasa na baka mag-reply pa. Nagtatanong sa sarili, ano bang kulang sa akin? Ano bang mali sa ginawa ko? Kaibigan, alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa lahat ng yan? Hindi ang hindi ka mahal, hindi ang pag-iwan. Hindi ang ka-text ng iba. Ang pinakamasakit ay ang katotohanang ikaw mismo ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na hindi ka mahalin. Oo, ikaw mismo. Kasi bawat beses na nag-double text ka kahit sinisin ka na, tinuturuan mo siyang hindi ka pahalagahan. Bawat beses na nagpapaliwanag ka sa kasalanan na hindi mo naman ginawa, tinuturuan mo siyang walang bigat ang sinasabi mo. Bawat beses na umaalis ka sa trabaho para sunduin siya, kahit hindi ka naman niya kailangan, tinuturuan mo siyang ang oras mo ay mura, at ang mas masakit pa, nagiging invisible ka. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Kailan ka huling tumawa ng totoo? Kailan ka huling naglaan ng oras para sa sarili mo? Hindi para sa kanya kundi para sa'yo. Kailan ka huling nag-gym, nagbasa ng libro, natuto ng bagong skill, o nakipagkita sa mga kaibigan mo nang walang iniisip na, kaya niya akong text habang wala ako dito? Nawala ka na sa sarili mo, kaibigan. Naging extension ka na lang ng buhay niya. At ang masaklap kahit yon hindi niya kailangan. Sabi nga ni Epictetus, isa sa mga pinakadakilang Stoic philosopher, ang tao ay hindi naapektuhan ng mga pangyayari, kundi ng kanyang pananaw sa mga pangyayari. Ibig sabihin, hindi ang pag-iwas niya ang sumisira sa'yo. Ang pagtingin mong wala akong halaga kapag wala siya ang sumisira sa'yo. At habang ganyan ang tingin mo sa sarili mo, ganyan din ang tingin niya sa'yo. Isipin mo, paano mamimiss ng isang tao ang isang bagay na laging nandoon? Paano hahanapin ng isang tao ang isang presence na hindi man lang nawala kahit minsan? Hindi ka mamimiss kasi hindi ka nawala. Hindi ka hahanapin kasi hindi ka nagtago. Hindi ka pahahalagahan kasi palagi kang libre, palagi kang available, palagi kang nakaabang. Parang cellphone charger lang na nakasaksak buong araw. Nandyan pero hindi napapansin. Pero subukan mong tanggalin, saka lang niya maghahanap pag kailangan na niya. Ngayon, kaibigan, narito ang aral na minsan hindi tinuturo ng mga magulang, hindi tinuturo ng mga kaibigan, hindi tinuturo ng social media,
Ito ang Stoic way. Una, alisin mo ang pag-asa na hindi para sa'yo. Sabi ni Marcus Aurelius, emperador ng Roma, sa kanyang sariling journal na Meditations. Ang kapangyarihan mo ay nasa iyong isipan, hindi sa labas. Alamin mo ito at magkakaroon ka ng lakas. Ang ibig sabihin nito, hindi mo kayang kontrolin kung mamahalin ka niya. Hindi mo kayang kontrolin kung sasagot siya sa messages mo. Hindi mo kayang kontrolin kung pipiliin ka niya, pero kaya mong kontrolin ang sarili mo. Kaya mong kontrolin kung magre-reply ka ba agad o hindi. Kaya mong kontrolin kung maghihintay ka ng buong gabi o matutulog ka ng maayos. Kaya mong kontrolin kung ano ang gagawin mo sa oras mo ngayong araw na ito. At dito nagsisimula ang pagbabago. Pangalawa, mag-focus ka sa sarili mo. Hindi ka magiging attractive sa paghahabol. Magiging attractive ka sa pag-unlad. Sabi ni Seneca, isa pang Stoic philosopher, habang hinihintay mong mabuhay, lumilipas ang buhay. Gaano katagal mo nang inaaksaya ang oras mo sa pag-iisip kung bakit hindi ka niya tinetext? Gaano katagal mo nang iniiwan ang pangarap mo, ang trabahong gusto mong maabot, ang katawang gusto mong ayusin, ang pera mong gusto mong iipon, ang mga kaibigang iniwan mo, para lang sa isang taong hindi ka man lang nag-aabala na tanungin kung okay ka ba? Magsimula ka ngayong araw. Mag-gym ka. Magbasa ka ng mga libro. Mag-aral ka ng bagong skill. Kumita ka ng pera. Ayusin mo ang pananamit mo. Lumakad kang matuwid. Magsalita kang mahinahon. Hindi para mapansin ka niya, kundi para maging totoong lalaki ka. At ang lalaking tunay na nagmamahal sa sarili niya, ang lalaking may purpose, may direction, may sariling mundo, yan ang lalaking kusang mamimiss kahit walang naghahabol. Pangatlo, magkaroon ka ng dignidad sa katahimikan. May magic sa pagkawala, kaibigan. At hindi ito manipulation. Ito ay prinsipyo. Kapag tumahimik ka, hindi para makuha ang atensyon niya, kundi dahil marespeto mo ang sarili mo. Ramdam yan. Ramdam ng babae kapag ang lalaki ay hindi na nagmamakaawa. Ramdam niya kapag ang lalaki ay nakahanap na ng sariling lakas. At yun ang magiging signal sa kanya na hindi ka na yung dating lalaking umaasa. Hindi ka na yung dating lalaking libre sa oras. Hindi ka na yung dating lalaking basta-basta lang mapapakiusapan. Isipin mo ang senaryo na ito. Dati kapag nag-message siya ng hi, agad kang sumasagot. Parang aso na naghihintay ng bucket na kainin. Ngayon kapag nag-message siya, basahin mo. Huwag kang sumagot agad. Tapusin mo muna ang ginagawa mo. Workout mo. Basahin mo. Trabaho mo. Usapan mo sa kaibigan. Tapos, saka ka sumagot. Maiksi, may respeto, pero hindi emotional. Mag-a-adjust siya. Kasi sa unang pagkakataon, maramdaman niyang ikaw ay may sariling mundo. At kapag ang isang tao ay may sariling mundo, nagiging mas interesting, nagiging mas mysterious, nagiging mas kinakagat. Pang-apat, tanggapin mo ang posibilidad na baka hindi mo na siya mapabalik. At ito ang pinakamahirap, kaibigan. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa manipulation, hindi tungkol sa strategy para lang mapaibig siya ulit. Ang Stoicism ay tungkol sa acceptance. Kasi kung gagawin mo itong lahat para lang mag-work at mapabalik siya, balik ka lang sa umpisa. Nakasalalay sa reaksyon niya ang saya mo. Hindi ganon. Gawin mo to para sa sarili mo. Unahin mo ang sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo. At kung balikan ka niya, malaki. Pero hindi na ikaw yung dating lalaki na naghahabol. Ikaw na ang lalaking kayang piliin siya o kayang lumakad palayo. At kung hindi siya bumalik, okay lang din. Kasi sa proseso nakabalik ka sa sarili mo. At yan ang mas mahalagang bagay sa lahat, sabi ni Marcus Aurelius. Kung may bagay na hindi mo kayang kontrolin, bakit mo ito iiyakan? At kung may bagay na kaya mong kontrolin, bakit hindi mo ito gawin, kaibigan? Kung naabot mo ang bahaging ito ng video, ibig sabihin may bumagabag sa iyo sa mga sinabi ko. At alam mo na sa sarili mo kung ano ang dapat mong gawin. Ngayong gabi, bago ka matulog, hinihiling ko sa iyo ang isang bagay. Buksan mo ang phone mo. Tingnan mo ang mga chat na wala kang sinasagot pabalik, ang mga unseen messages mo sa kanya, ang mga sulat na hindi mo kailangang magpadala. Delete mo na. Hindi para kalimutan siya, kundi para matandaan mo kung sino ka. Bukas gumising ka, mag-gym ka, magbasa ka, magtrabaho ka, kumain ka ng maayos, matulog ka ng maaga. Ulitin mo ito bukas, sa makalawa, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. At habang umuunlad ka, habang lumalakas ang katawan mo, habang lumalalim ang isipan mo, habang tumataas ang bangko mo,
habang nagiging mas lalaki ka araw-araw. Ganun na ganun pala, yun. Siya mismo ang magtataka. Bakit kaya hindi na niya ako tinetext? Bakit kaya masaya na siya kahit wala ako? Bakit kaya iba na siyang lalaki ngayon? Pero sa oras na yon, kaibigan, hindi mo na rin siya kakailanganin. Kasi natutunan mo na ang pinakamatinding aral ng mga Stoics. Ang lalaking kayang tumayo mag-isa, ang lalaking kayang mahalin ng totoo. At ang lalaking hindi nakadepende sa sino man para maging masaya. Yan ang lalaking hindi na mawawalan ng mamahalin sa buong buhay niya. Kung nakatulong ang video na ito, mag-subscribe ka sa channel, mag-like ka, i-share mo sa barkada mong kailangan din marinig to. At sa comment section, itype mo lang, "Ako ay babangon." Kasi yan ang simula ng bagong lalaki sa loob mo. Hanggang sa susunod na video, kaibigan, maging tahimik, maging totoo, at higit sa lahat maging lalaking matatag. Salamat sa panunood.